inaalaw pa rin natin yan. Minsan kasi nadadala sa emosyon yung pananalita ng tao. Kahit ako mismo din na medyo nakikiri ako sa aking emosyon. Basta, wag lang magmura. Ikaw ang pinakamasamang tao dito sa balat ng mundo. Still, I believe that you still have a share of your own truth. Kahit na masamang tao na yan, hindi ko talaga i-judge na hindi na siya pwede magsabi ng katotohanan. Tingin ko, para bang lahat na lang ng ginagawa ko ay mali na. Lahat ng ginagawa ko ay hindi tama. Pag parang ganun ang tingin sa akin. Kaya sabi Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Talaga namang nagpupuyos ang kanilang galit dito kay Senator Jinggoy Estrada, no? Sa manner daw ng kanyang pagtatanong. Kasi parang sinasabi nga mukhang ano na siya, bibigay na siya ng kanyang parang pinagbibintangan niya na kagad yung tao. Sa tingin po ba ninyo, ito pong manner ni Senator Jinggoy ng pagtatanong at nung kanyang trato kay dating PDEA agent Morales, ano po ba ito? Within the boundaries ng kung paano ang proper decorum ng isang senador? Well, hanggat wala silang pinapakita na mga unparliamentary conduct, no? Inaalaw pa rin natin yan. Minsan kasi nadadala sa emosyon yung pananalita ng tao. Kahit ako mismo din na medyo nakikiri ako sa aking emosyon. Basta, wag lang magmura, wag lang mamimersonal. Kaya, inahayaan lang rin natin. Although, ako rin, my part, being the chairman, yung ininsist ni Senator Jinggoy na bakit papatuloy natin pinapakinggan itong resource person na ito, itong witness na ito, na pawang kasinungalingan lang naman itong kuhan. Bakit natin i-entertain ito? Ako rin, being the chairman, na ako ang nagpapatakbo ng hearing, para rin akong tinatamaan doon, di ba, na bakit ako insisting na pakinggan si Morales na sa pakiramdam sa opinion ni Senator Jinggoy na-prove ko naman ito na sinungaling. Parang gano'n ang gusto niyang i-drive, di ba? Kaya nga, sinagot ko rin, being the chairman, na kahit na kumbiktado ka na nga tao, si Morales nga, hindi pa kumbiktado na may kaso pa lang siya. Kahit kumbiktado ka ng tao, kahit ikaw ang pinakamasamang tao dito sa balat ng mundo, still, I believe that you still have a share of your own truth. Kahit na masamang tao na yan, hindi ko talaga i-judge na hindi na siya pwede magsabi ng katotohanan. At sinabi ko rin naman na mayroon akong pinapaniwalaan sa sinabi ni Morales at mayroon din akong portion na nagdududa ako at hindi ako nakukumbinsi. Kaya nga tayo nag-hearing. Kaya para pakinggan natin. At it's up for us to assess, to validate, to evaluate sa lahat ng mga sinasabi niya kung totoo ba yan o hindi. Kaya natin siya hinihir. Kaya kahit nasabihin nila, kahit anong destroy nila, may kanya-kanyang, alam mo, may kanya-kanyang kanyan gusto niyong i-destroy ang kredibilidad ng isang witness dahil para hindi na siya mapapaniwalaan. Ganon yung mga style ng ibang pagtatanong. Talagang una mo nang gigibain mo yung reputasyon mo para ano man ang sasabihin mo, parang lalabas na hindi na credible yung mga statements mo. Yeah. That's normal yan sa hearing. Magkaaabot talaga sa punto na ganyan. Katulad dyan, Senator Bato, ano? Tayo nakikinig. Isa for us to decide kung ano ba sa tingin mo, yung paano mo in-evaluate yung mga statements na lumalabas doon sa hearing. Kaya nasa atin na yan mag-decide kung anong tingin mo. Oo. Katulad nga niyan, sinasabi ng mga netizens natin na naawa sila kay Morales gawa na mag-isa lang siya at lahat ng mga binigyan nyo ng boses kanina doon, siya ang direktang inaatake yung kanyang kredibilidad. Somewhat, ano po ang napansin ninyo kay Morales? Siya po ba ay na-break? Siya po ba ay sa tingin ninyo nadismaya doon sa kanina?
kung siya ay kung ako nga mismo medyo feeling left alone ako doon na parang pakiramdam ko sabi ko nga kaya na I don't get the support of my colleagues. Wala na akong suporta dito sa Senado sa ginagawa kong hearing. Baka pwede na siguro akong hihinto sa hearing na ito kung wala man akong marinig na suporta coming from my colleagues. Lahat na sila nag-remind na ganun-ganun, madadama yung ibang tao, yung credibility ng witness, questionable, lahat-lahat na ganun. So, tingin ko, para bang lahat na lang ng ginagawa ko ay mali na. Lahat ng ginagawa ko ay hindi tama pag parang ganun ang tingin sa akin. Kaya sabi ko nga, kung ako na lang mag-isa dito, wala nang susuporta din, pwede akong hihinto. Kung ganun ang feeling ko, being the chairman, how much more si Morales na ordinaryong tao na nagbo-volunteer magbigay ng information, wala pa siya talagang feeling down na down siya doon sa kanina sa hearing na ramdam ko. Ako nga, nakaramdam nga ako ng panghihina. How much more siya na siya ang sa kanya lahat ang tama. Binibira siya ng gusto. So alam ko, masama ang loob niya. Medyo kumbaga bugbog siya sa daming tumitira sa kanya. Senator, hindi po totoo yun. Marami pong nakasuporta sa inyo. Sa katunayan, nasa likod niyo ang taong bayan ngayon. Biglang bumaligtad yung kanilang galit nung unang hearing, iba na po ang tono ngayon. At huwag niyo pong ihinto dahil marami pong gustong suportahan kayo at gustong malaman yung katotohanan. Gano'n naman tayo lahat. Tayong lahat talaga gusto makuha ang katotohanan nito. And in the course of searching for the truth, merong matatamaan, merong masa-sidesweep, merong mga collateral damage, merong normal po yan sa mga pangyayari. But still, dapat kung hindi tayo maglulos ng focus kung ano yung objective natin, dapat yun ang ma-achieve natin. Kasi, alam mo na, this is an interplay of emotions. This is an interplay of kanya-kanyang biases. This is an interplay of politics na rin. Kasama na din yung politics yan. So, ang dami mong factors na i-consider dito. So, kung magpapa-apekto ka sa mga factors na yan, you will never achieve your objective. Of course ka. You will be dragged doon far away from your you will be veering away from your original objective. So nagsumikap lang tayo na maging objective dito. Stay the course, wag magpa-distract. Pero somehow tao pa rin tayo. Minsan makaramdam rin ng pagod at makaramdam rin ng panghihina. So that's normal. Sige lang, tuloy lang tayo. Kaya nga, hindi ako nagpadala kanina sa mga advice ng mga colleagues ko, mga kasama ko senador, na dapat wala na itong hearing, ihinto na natin. Sabi ko, pagbigyan na, marami ng mga technicalities na sinasahit sila pagdating sa investigasyon. So sabi ko lang, nakiusap lang ako sa ating SP at sa Senate President at sa aking mga kasamahan na huwag niyo muna akong pahintuin. Give me one more hearing session para matapos ko ito at magagawa na ako ng committee report. Tapusin ko ito next kung magdating yung hindi sumipot kanina. Kung makasipot sila at makabigay sila ng kanilang tamang statement, then siguro pwede na tayong mag-wrap up at gumawa ng committee report. Tama po, Senator Bato. Yes. Actually, bago ko po itanong yung next gusto ko lang po sabihin sa inyo, kung nanonood po kayo sa SMNI ngayon at yung mga komentaryo mababasa nyo, marami pong talagang nakasuporta. Actually, iba sinasabi, ikaw na lang ang pag-asa dyan. So, sana matuloy nyo. Sabi nga nito ni Nicola Bayano sa YouTube, ako napanood ko mula simula hanggang matapos ang hearing. Salamat, Senator Sir.
Bato de la Rosa, tama lang yung ginagawa nyo. At least fair at di ka mapagsabihan na bias. Diba? Yun. Isa yun sa mga comment. I'm trying my best to be fair, to be objective. Yun lang naman aking dasal ko palagi kay Lord bago ako pupunta sa hearing. Lord, please guide me to be fair and objective at hindi pa ako ma-distract sa mga distractions na that will come my way. Yan lang palaging dasal ko kay Lord kasi I am doing this to the best that I can para sa Pilipino, para sa taong bayan. I am not trying to satisfy any sides here. I'm just going to offer the truth to the Filipino people. Yun lang ang prayer ko palagi kay Lord bago ako sasalang sa hearing.